May mga sandaling nakikinig ka sa kanya, tapos bigla niyang binanggit ang isang pangalan o simpleng isang lalaki. Hindi mo man intensyonal, ramdam mo na parang may kakaibang tensyon sa hangin. Parang biglang huminto ang oras. Parang may pahiwatig sa pagitan ng mga salita na hindi niya sinasabing diretsyo. At sa totoo lang, maraming lalaki ang naguguluhan dito. Kahit simpleng casual mention lang sa coffee, sa kwento ng trabaho, sa kwento ng barkada. May lalaking agad na nag-iisip. Bakit siya binanggit? May gusto ba siyang ipahiwatig? May problema ba ako sa kanya? Ang sagot? Kadalasan, meron nga. Pero hindi laging kung anong inaasahan mo. Hindi ito laging tungkol sa inggit, selos o kahit romantic interest. Isa itong pahiwatig, isang subtle na signal ng damdamin, perception o obserbasyon. Parang maliit na window sa kung anong nararamdaman niya o kung paano niya nakikita ang mundo at kung saan ka nakapwesto sa buhay niya. Minsan, sinabi nito ng isang babae habang nagkukulipto tungkol sa isang dating kaibigan. Alam mo, yung isang lalaking nakilala ko dati, iba siya. Hindi niya sinabing gusto ko siya o nais ko siyang makita muli. Pero ramdam mo agad na may weight ang sinabi niya. May ibig sabihin siya. At dito nag-uumpisa ang misteryo. Sa psychology, may tawag dito sa mga subtle interpersonal cues, microsignals of emotional weight. Hindi mo kailangan ng maraming salita para malaman kung ano ang importante sa kanya. Kadalasan, sa mga sandaling binanggit niya ang isang lalaki, may nakatago. Curiosity, attachment, unresolved feelings, o kahit subconscious comparison. Pero sa totoong buhay, bihira tayong nakakaunawa ng ganitong pahiwatig. Kaya ang karamihan sa lalaki, nag-o-overthink. Nag-a-assume ng mga bagay na hindi naman totoo. At dito nagsisimula ang confusion at minsan ang hindi pagkakaintindihan. Kapag binanggit niya ang isang lalaki, kadalasan hindi lang basta pangalan ang pinapasa niya sa hangin. May kaakibat na damdamin, isang kwento, isang pagkukumpara, o minsan isang tanong na hindi niya sinasabi ng direkta. Alam mo, may isang kaibigan akong babae na mahilig magkwento tungkol sa buhay niya. Minsan habang nagkakape kami sa isang maliit na kafe sa Makati, bigla niyang sinabi, "Alam mo yung isang lalaki na nakilala ko dati? Iba siya." Tumingin ako sa kanya at hindi ko alam kung magtatanong o mananahimik na lang. Ngunit sa tono ng boses niya, ramdam mo na may iniimbak siyang emosyon. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Parang may unfinished business. Ayon sa mga eksperto sa relasyon at komunikasyon, may tinatawag silang emotional embedding. Yung paraan ng tao na kapag binanggit ang isang tao, lalo na ang kontrasakto o espesyal sa kanila, ang damdamin ay naihihiwalay sa mismong salita. Kaya kahit simpleng casual mention lang, may weight na iyon. Minsan subconscious, minsan sinasadya. At ito ang twist. Hindi lahat ng mention ng isang lalaki ay nangangahulugan ng may gusto siya sa iba. Minsan, ito ay paraan niya para itroseso ang sarili niyang damdamin, parang journal entry na binigkas sa isang kaibigan. Parang pagtatangka na maintindihan kung bakit ang ibang lalaki sa kanyang buhay ay naiiwan ng markang malalim. Pero para sa lalaki na nakikinig, madalas nagdudulot ito ng kaguluhan. Nagiging trigger ang simpleng pangungusap. Ang isip nagre-race, nag-i-imagine ng mga senaryo at kadalasan nalilito siya sa kanyang sariling damdamin. Narito ang mahalagang punto. Kapag binanggit niya ang isang lalaki, huwag agad isipin na may intensyon siyang saktan ka o ikompromiso ang relasyon niyo. Sa halip, pansinin ang context, ang timing at ang body language, yung mga maliliit na detalye.
Tumingin ba siya sa mata mo o lumihis? Ngiti ba o napasulyap lang? May weight ba ang boses niya o light lang na mention? Dito nagsisimula ang tunay na mensahe, hindi sa pangalan, kundi sa kung paano niya ito binanggit. Kapag binanggit niya ang isang lalaki, kadalasan may 3 dahilan kung bakit niya ito ginagawa. 3 layer ng mensahe na kadalasan ay hindi direkta pero ramdam mo kung susubukan mong intindihin. Una, curiosity at paghahambing. Minsan, hindi niya sinasadya o minsan sinasadya na ihambing ang isang lalaki sa iyo. Halimbawa, sasabihin niya, alam mo yung isang lalaki dati, sobrang attentive niya sa mga simpleng bagay. Dito, hindi niya sinasabi na ikaw kulang, kundi nagbubukas siya ng conversation tungkol sa kung ano ang mahalaga sa kanya. Ito ang paraan niya para ipakita kung ano ang qualities na gusto o pinapahalagahan niya at madalas, subconscious comparison ito sa iyo. Pangalawa, processing ng emosyon. Maraming babae ang binabanggit ang iba para ma-process ang sarili nilang nararamdaman. Hindi ito manipulation, hindi ito tungkol sa laro ng selos. Ito ay natural na paraan ng utak at puso na maintindihan kung ano ang nararamdaman nila tungkol sa dating relasyon, crush, o kahit na simpleng experience sa buhay. Kapag binanggit niya ang isang lalaki, kadalasan sinusubukan niyang sagutin sa sarili niya, bakit ganito ang epekto niya sa akin? O ano ang nagustuhan ko talaga noon? At habang nagkukwento sa'yo, nagkakaroon siya ng clarity. Pero para sa nakikinig, maaaring magmukhang may mensahe sa'yo. Pangatlo, subtle communication at testing boundaries. Ito ang pinaka-interesting na layer. Minsan, binabanggit niya ang isang lalaki para makita ang reaksyon mo. Hindi sa paraan na gusto kanyang saktan, kundi sa paraan na gusto niyang maramdaman ang seguridad, empathy, at understanding mo. Parang silent test. Kaya mo bang tanggapin na may past siya at hindi mag-react ng over? Ito rin ay paraan niya para makita kung gaano kalalim ang emotional maturity mo at kung paano ka nakikipag-communicate sa sensitive topics. Ang twist? Kung mapapansin mo ang 3 dahilan na ito, makikita mo na ang bawat mention ng isang lalaki ay hindi basta random. Ito ay window sa damdamin niya, perception niya sa mundo, at sa relasyon niya sa'yo. Kapag binanggit niya ang isang lalaki, hindi lang salita ang dapat mong pakinggan. Ang tunay na mensahe kadalasan nasa paraan ng pagsabi niya, sa tono, sa timing, sa bawat galaw ng katawan niya. Una, pansinin ang tono ng boses. Minsan malambing, minsan malamig, minsan basta casual lang. Halimbawa, kung bahagyang nanginginig o may pause bago niya banggitin ang pangalan, maaring may emotional weight doon dahil hindi siya nagbabalak na sabihin gaano siya naaapektuhan pero ramdam ng subconscious. Kung masyadong light naman, maaaring sinusubukan niyang sabihin na walang bigat ang topic pero mapapansin mo rin ang maliit na shift sa ekspresyon o galaw ng mata. Pangalawa, tignan ang eye contact. Kapag tinitigan ka habang binabanggit ang isang lalaki, kadalasan sinusuri niya ang iyong reaksyon para makita kung paano ka tatanggapin sa impormasyon. Kung lumihis ang mata niya o tumingin sa ibang direksyon, maaaring may hiya, takot o hindi komportableng damdamin na gustong ilihim. Ito ay subtle pero nagdadala ng clue kung gaano kanya pinapahalagahan o kung gaano niya naramdaman ang epekto ng taong iyon sa kanya. Pangatlo, body language.
Yung simpleng pag-cross ng arms, pag-indayog ng paa, o pag-ikot ng kamay sa mesa habang binadamgit ang pangalan, kadalasan subconscious reaction sa damdamin niya. Ipinapakita nito kung gaano siya emotionally triggered o engaged sa topic. Ang babae na nagbabanggit ng isang lalaki kahit casual, madalas may subtle tension kahit hindi niya sinasabi ng direkta. At eto ang twist. Kapag napansin mo ang mga signales na ito, makikita mo na hindi random ang bawat pangungusap. Ang bawat mention ay may layer ng mensahe, curiosity, attachment, evaluation, o kahit testing ng boundaries mo. Ang kaibahan lang, hindi lahat ng lalaki nakakaunawa dito, kaya madalas nagiging sanhi ng misunderstanding, selos o overthinking. Ngayon, dumating tayo sa pinakaimportanteng bahagi. Paano mo dapat intindihin ang bawat mention ng isang lalaki at bakit ito may malalim na epekto sa relasyon, sa tiwala at sa koneksyon nyo? Una sa lahat, kailangan mong tandaan, hindi lahat ng binanggit ay banta. Maraming lalaki ang agad nag-overthink, nag-i-imagine ng worst case scenario o nagiging defensive. Pero kung intindihin mo ang konteksto, ang tono, ang timing, ang body language, makikita mo ang totoong mensahe. Hindi ito tungkol sa ibang lalaki, kundi tungkol sa damdamin niya, perception niya sa relasyon niyo, at minsan tungkol sa sarili niya. Pangalawa, huwag agad husgahan. Maraming pagkakataon na kapag binanggit niya ang isang lalaki, sinusubukan niya lang i-process ang sarili niyang damdamin o tanawin ang kanyang sariling preferences. Parang journal na binibigkas sa'yo para maunawaan niya ang sarili. Kung magpapakita ka ng open, calm at supportive na presence, nagkakaroon siya ng space para maging tapat at unti-unti mas lumalalim ang koneksyon niyo. Pangatlo, tingnan ito bilang window sa emotional landscape niya. Kapag narinig mo ang subtle clues, pause sa salita, shift sa tono, eye contact, o maliit na body movement, nalalaman mo ang tunay na significance ng binanggit niya. Ito ay pagkakataon mo para maintindihan siya ng mas mabuti at matutunan kung paano maging responsive sa damdamin niya nang hindi nagiging reactive. At ito ang twist. Kapag natutunan mong intindihin ang mensahe sa likod ng pangalang iyon, nagbabago ang dynamics ng relasyon nyo. Hindi na ikaw yung palaging nag-a-assume. Hindi na ikaw yung palaging nag-overthink. At hindi na ikaw yung palaging nagiging insecure. Sa halip, nagiging partner ka. Nagiging kaibigan. Nagiging tao na kaya niyang pagbuksan ang damdamin dahil ramdam niya ang security at understanding mo. At sa pinakapayak na paraan, dito lumalabas ang pinaka-cinematic na katotohanan. Kapag binanggit niya ang isang lalaki, hindi lang siya nagbubukas ng kwento. Nagbubukas siya ng puso niya. At kung mapapansin mo ito, kung marerespeto mo ang mensahe sa likod ng salita, makakakita ka ng mas malalim na layer ng intimacy. Isang layer na bihira mong makita sa ordinaryong pag-uusap. Sa dulo, isang simpleng pangungusap. Isang lalaki ay hindi na lang pangungusap. Ito ay pinto. Pinto sa damdamin, pinto sa understanding. At kung bibigyan mo ito ng respeto at pansin, makikita mo ang tunay na kahulugan ng koneksyon sa pagitan ng dalawang tao